Alam nyo ba na habang natutulog ang halos buong Pilipinas, may isang higanting makina pala na gising at nagpapatakbo sa ating ekonomiya? Siguradong pamilyar kayo sa eksena sa Makati o BGC tuwing gabi kung saan punong-puno ang mga convenience store, buhay na buhay ang mga kalsada, at libu-libong mga kababayan natin ang puyat para pagsilbihan ang mga kumpanya sa kabilang panig ng mundo. Ito ang BPO industry o mas kilala nating lahat bilang call center. Pero alam nyo ba na itong industriya na naging sandigan na ng maraming pamilya sa loob ng ilang dekada ay unti-unti nang nanganganib? Marami ang nagsasabing baka sa mga susunod na taon ay hindi na tao ang sasagot sa mga tawag na ito. Ito ang dahilan kung bakit nakakatakot ang takbo ng ating outsourcing economy ngayon. Bakit nga ba biglang nagbago ang ihip ng hangin at ano ang kinalaman ng AI sa dahan-dahang pagbagsak ng sektor na ito? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Para mas maintindihan natin kung gaano kalala ang sitwasyon, kailangan nating pag-usapan ang numerong nakataya rito. Halos 1.8 milyong Pilipino ang direkta na nagtatrabaho sa mga BPO. At kung isasama mo pa ang mga freelancers o yung mga nasa gig economy, aabot na tayo sa 10 milyon. Isipin nyo, mahigit 20% ng mga manggagawa sa buong bansa ay umaasa sa pagtatrabaho para sa mga dayuhan gamit ang internet at computer. Ang problema ngayon, ang artificial intelligence o AI ay hindi na lang isang simpleng robot na nakikita natin sa pelikula. Mabilis na itong natututo na gumawa ng mga task na dati ay tao lang ang nakakagawa. Dahil dito, maraming kumpanya sa ibang bansa ang nag-iisip na mas makakatipid sila kung gagamit na lang ng software imbes na magbayad ng mga empleyado rito sa atin. Kung titingnan natin ang nakaraan, matagal na tayong hinanda ng ating kasaysayan para maging ganito. Noong panahon pa ng mga Kastila at Amerikano, nasanay na ang sistema ng ating bansa na maglingkod sa pangangailangan ng nasa labas. Tinuruan tayo ng Ingles at binigyan ng edukasyon na saktong-sakto para madali tayong makapagtrabaho sa mga foreign na kumpanya. Naging mindset na rin nating mga Pilipino na mas magandang maglingkod sa mga dayuhan dahil mas malaki ang sahod kaysa sa mga lokal na kumpanya rito sa loob. Noong dekada 70, ginawa pa nga itong opisyal na programa ng gobyerno kung saan mas hinikayat ang mga tao na magtrabaho sa ibang bansa para magpadala ng pera pabalik dito. Dahil sa ganitong setup, hindi na tayo masyadong nagpursige na magtayo ng sarili nating mga malalaking industriya o mga pabrika. Mas naging madali kasi para sa atin na mag-export ang sariling lakas at talino kaysa magtayo ng sariling kumpanya. Kaya naman nung sumikat ang BPO noong 1990s, naging mabilis ang pag-asenso ng bansa dahil ito na ang naging bagong mukha ng ating ekonomiya. Pero ngayon na ang mga computer na mismo ang kayang makipag-usap at gumawa ng mga report, naiiwan tayo sa isang mahirap na kalagayan. Paano na ang milyong-milyong Pilipino na umaasa sa industriyang ito kung ang mga dayuhan ay hindi na kailangan ng tao para patakbuhin ang kanilang negosyo? Pero alam nyo ba na bago naging outsourcing capital ang Pilipinas, ang India muna ang hari ng industriyang ito? Noong 1990s, halos lahat ng malalaking kumpanya gaya ng American Express at British Airways ay doon nagpapagawa ng trabaho dahil sobrang mura ng sahod at magagaling ang kanilang mga engineer. Pero may isang malaking problema na lumabas na hindi kayang ayusin ng kahit anong data o numero. Ito ay ang reklamo ng mga customer tungkol sa accent o paraan ng kanilang pagsasalita. Maraming Amerikano ang nahihirapang intindihin ang mga Indian agent lalo na kapag galit sila o nagmamadali. Dahil dito, naghanap ang mga kumpanya ng ibang bansa na pwedeng lipatan at doon na pumasok sa eksena ang Pilipinas. Noong 1992, binuksan ang unang call center sa Manila bilang isang experiment lang. Gusto nilang malaman kung mas okay ba ang pakikipag-usap ng mga Pilipino sa mga dayuhan. At ang sagot? Isang malaking yes. Dahil nasanay tayo sa mga palabas at musika mula sa Amerika, mas madali nating nakuha ang kanilang paraan ng pagsasalita.
Pero hindi lang ito tungkol sa accent. Ang totoong alas ng mga Pilipino ay ang ating kultura. May tatlong bagay na saktong-sakto sa kailangan ng mga foreign kumpanya. Ang pakikisama, hiya at utang na loob. Ang pakikisama ang dahilan kung bakit kahit minumura na tayo ng customer sa kabilang linya ay nananatili pa rin tayong kalmado at maayos makipag-usap. Ayaw nating may kaaway, kaya ginagawa natin ang lahat para maging maayos ang usapan. Ang hiya naman ang nagtutulak sa atin na maging professional dahil ayaw nating mapahiya o magmukhang walang alam sa trabaho. At ang utang na loob, ito yung loyalty natin sa kumpanya dahil binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng stable na trabaho sa gitna ng hirap ng buhay. Dahil sa mga katangiang ito, mas pinili ng mga dayuhan ang Pilipinas kahit mas mahal ang pasahod dito kaysa sa India. Noong 2010, naungusan na natin ang India sa mga voice-based services at dito na nagsimula ang tinatawag nating Golden Age ng BPO sa bansa. Pero sa kabila ng bilyon-bilyong dolyar na pumapasok sa atin, may malaking kapalit ito sa buhay ng mga Pilipino. Marami sa atin ang naging nocturnal o gising sa gabi at tulog sa araw para lang makasabay sa oras ng mga Amerikano. At dito rin lumabas ang isang malungkot na katotohanan na mas malaki pa ang kinikita ng isang virtual assistant kaysa sa isang lisensyadong nurse o teacher sa Pilipinas. Isipin nyo, ang minimum wage sa Metro Manila ay nasa mahigit 600 piso lang bawat araw. Sa hirap ng buhay ngayon, hindi ito sapat para mabuhay ang isang pamilya. Kaya kahit ang mga nakapagtapos ng kolehiyo, pinipili na lang mag-freelance para sa mga foreign clients dahil doon sila nakakakuha ng sahod na doble o triple nang iaalok sa kanila ng mga lokal na kumpanya. Naging ganito na ang mindset natin na kapag hindi sapat ang kinikita natin sa loob ng bansa, ay hahanap tayo ng butas sa global market. Nakita natin ito noong kasagsagan ng pandemic nang sumikat ang mga play-to-earn games gaya ng Axie Infinity. Kahit ang mga lolo, lola at mga tricycle driver ay naglalaro na sa phone para lang may pambayad sa renta at pambili ng pagkain. Ginagawa natin ang lahat mula sa pagiging call center agent sa gabi hanggang sa pagiging freelancer sa umaga. Pero ang mas masakit na katotohanan dito ay hindi lang tayo basta pinapalitan ng AI dahil tayo mismo ang nagturo sa mga makina na ito kung paano tayo paalisin sa trabaho. Noong mga nakaraang taon ay sikat na sikat ang mga online jobs sa remote tasks at ang trabaho mo lang doon ay mag-label ng mga picture o mag-drawing ng box sa mga sasakyan sa video at pumili kung aling sagot ang mas natural pakinggan. Akala ng marami ay simpleng sideline lang ito na may disenteng kita, pero sa totoo lang ay ang ginagawa ng mga Pinoy doon ay tinatawag na data labeling. Tinuturuan natin ang mga AI system gaya ng ChatGPT at pati na ang mga self-driving cars kung paano mag-isip at magsalita na parang totoong tao. Noong naging sapat na ang talino ng AI dahil sa tulong ng mga manggagawang Pilipino, ay biglang bumagsak ang bayad sa mga workers hanggang sa maging barya na lang ang kinikita nila. Bakit nga ba hinayaan ng gobyerno na umabot tayo sa ganitong punto at bakit kailangan nating gawing export product ang ating mga sarili para lang mabuhay ng disente? Ang totoo ay mas madali para sa mga nakaupo ang umasa na lang sa mga padala ng mga OFW at sa kita ng mga BPO kaysa sa pagpapatayo ng sarili nating mga lokal na industriya. Ang bilyon-bilyong dolyar na pumapasok sa bansa taon-taon ang nagpapaganda sa record ng ating ekonomiya, kaya naman nawawala ang gana ng Estado na itaas ang sahod ng mga nurse o teacher dito sa atin. Dagdag pa rito ang mga issue ng korupsyon gaya ng pork barrel scandal, kung saan ang pera na dapat sana ay napunta sa pagpapatayo ng mga pabrika at paglikha ng mga trabaho ay napunta lang sa bulsa ng iilan. Ngayon ay nandito na tayo sa dulo ng laban dahil ang mga AI customer service sa kasalukuyan ay kaya nang humawak ng milyong-milyong usapan ng mas mabilis at mas mura kaysa sa 700 tao. Yung neutral accent at pagiging maalaga na ipinagmamalaki nating mga Pinoy ay kaya na ring gayahin ng AI ng walang kapaguran at mas mababang halaga. Ang gig economy na dati ay nagsilbing takbuhan natin
para makaraos sa hirap ay unti-unti na ring nagsasara para sa mga tao. Sa huli, ang tanong ay hindi na kung kailan mawawala ang mga trabaho, kundi kung ano ang gagawin nating lahat ngayong nandito na ang malaking pagbabago. Kayo ba ay ramdam nyo na rin ang epekto ng AI sa trabaho nyo o sa mga kakilala nyo na nasa BPO? Sa tingin nyo ba ay may pag-asa pa tayong makaahon kung hindi na tayo ang magiging outsourcing capital ng buong mundo? Isulat nyo ang inyong karanasan o opinyon sa comment section dahil mahalagang mapag-usapan natin ang hinaharap nating lahat. Huwag rin kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.